Amen. So mapagpalang araw po sa ating lahat at ngayon po dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung matatagpuan natin sa awit 101 verses 1 to 2. Babasahin ko po, sinasabi po rito, dinggin mo o Yahweh, ay mali, umawi, ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo o Yahweh kong mahal. Ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akin ako'y lalapitan? Malinis ang budhing, mamumuhay ako sa aking tahanan. Tayo po'y mananalangin. Aming Ama, maraming pong salamat sa oras na ito, sa iyong mga banal na salita na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, God. Patuloy niyo po itong pagpalain, basbasan Panginoon, nawa ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa amin. At i-guide mo kami, Holy Spirit. Salamat po sa masaganang kapayagan na dadaloy sa oras na ito sa aming kalagitnaan. At balutin mo kami, banal na presensya o God, in Jesus' mighty name. Amen. Ba't ganun lang yung palakpak? Palakpak para sa Panginoon! Amen! So, alam naman po natin na si Haring David ay isang hari na nagkasala kay Bathsheba. So, isa po siyang hari, tagapanguna. Ngunit nahulog po siya sa tukso kay Bathsheba. Kaya lang, nung siya po ay pinalo ng Diyos, siya naman po ay nagsisi. Siya ay nagbalik loob sa Panginoon. Kaya hinihilinga po niya rito sa awit na ito na ang aking aawitin ay ang katapatan at ang katarungan. At umaawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Sinabi po niya rito, at aking susundong lagi ugaling walang kapintasan. At malinis ang buding namumuhay ako sa aking tahanan. So siya po ay nagsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan kay Bathsheba. Siya po ay nagbalik loob sa Panginoon. At siya po ay gumawa ng isang awit. Ang hinihingi po niya rito ay magkaroon siya ng katapatan at katarungan. At susundin niya lagi ang ugaling walang kapintasan. At ano pa, mamumuhay siya na may budhi sa kanyang tahanan. So ibig sabihin nun, bumabawi siya sa kanyang nagawang pagkukulang, sa kanyang mga nagawang kasalanan kay Yahweh. So ang bawat isa po sa atin ay meron po tayong mga nagawang pagkukulang, nagkasala tayo. Ang mahalaga doon, tayo po ay nagsisisi at nagbalik loob tayo sa Panginoon at humihingi tayo ng biyaya sa Kanya na makapamuhay tayo ng tapat, na may malinis na pag-uugali na walang kapintasan sa harapan po ng mga tao at higit sa lahat sa harapan ng ating Panginoon. So ang Diyos po ay lagi siya nagbibigay sa atin ng pagpapatawad sa oras na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. At bilang siya ay isang tagapanguna o isang hari, hindi lamang po ang kanyang sarili ang kanyang inaayos dito, kundi ang kanyang buong nasasakupan ay nais po niyang ayusin ang kanyang mga nasasakupan. Kaya sinabi nga po rito niya dito po sa verse 3, sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan, ang sinumang taong gawin masamay di ko sasamahan, di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. So sinasabi po niya rito na ang gawang masamay, hindi na po niya ito sasamahan. Amen? So dapat po maging ganun din po tayo. Pag tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos, yung mga gawang masamay, hindi na po natin ito sasamahan. Amen? At sabi pa po niya rito na di ko pansinin ang sino mang siyang ang Diyos ay kumakalaban. So dapat po tayo ay, tayo babawi sa Panginoon. At huwag na tayong makiisaw o makisawsaw uli doon sa mga maling ginagawa ng mga tao na nasa ating paligid. At huwag na tayong bumalik doon sa mali nating ginagawa. Amen? Huwag tayong tumulad sa isang aso na pagkatapos sumuka ay kanyang babalikan at kanyang kakainin. Di ba nakakadiri? So ganun din po ang tingin sa atin ng Diyos pag tayo ay pabalik-balik nagagawa ng kasalanan. Kaya ang sinabi niya rito, hindi na niya sasamahan ang sino mang tao na gumagawa ng masama. Ang sabi po rito sa awit 101 verse 8, lahat ng masama araw-araw sila'y aking wawasakin, lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin. So sinasabi po niya rito, bilang siya isang hari, na hindi lamang niya ang kanyang sarili ang gusto niyang ayusin sa harapan ng Diyos, kundi gusto rin niyang ayusin yung mga tao na kanyang pinapangunahan. Na sabi rito,
sila ay kanyang wawasakin. Ibig sabihin nun, hindi niya ipapahintulot na itong mga taong gumagawa ng masama ay nagpapatuloy sa kanilang ginagawang masama. At ito'y kanyang palalayasin doon sa kanilang lungsod. So tayo po, bilang mga mananampalataya, meron tayong tagapanguna dito, di ba po? Sila Pastor Ernest, sila Pastor Rafi. So, sila, may karapatan po sila na kung tayo ay gumagawa ng masama, sinasaway na tayo, hindi pa rin tayo tumitigil sa paggawa ng masama, may karapatan po sila na tayo ay kanilang itakwil, lalo na kung ito ay nakakasira na sa loob ng iglesia. Amen po? Hindi dapat ito ipapahintulot sapagkat pag may mga ginagawang kasalanan ng isang tao, lalo pag ito ay naapektuhan ng iglesia, ang iglesia, magkakaroon po ito ng kaguluhan. Kaya may karapatan po sila na ito'y muna kanilang kung ito'y may katungkulan, kanila muna itong ibababa at mag-aayos muna siya ng kanyang sarili. Amen? Para hindi maapektuhan ang gawain ng Panginoon. So, ganoon din po si Haring David. Ayaw niyang maapektuhan ang mga tao na kanyang nasasakupan o yung kanyang kaharian na kanyang pinamumunuan. Kaya sabi niya dito na ang lahat ng masama sila'y aking wawasakin. So, ibig sabihin, ito'y kanyang hadlangan, ito'y kanyang, kumbaga, hindi niya ipapahintulot na sila ay magtatagumpay sa paggawa ng kasamaan. At sila, kung kinakailangan palayasin, ay palalayasin sa kanilang lungsod. Ano pa? Ang lahat ng namumuhay sa masama'y mahal ng Diyos. So, ang lahat ng tao na namumuhay sa masama ay mahal ng Diyos. So, ibig sabihin nun, pag tayo ay patuloy na gumagawa ng masama, tayo ay kaaway ng Diyos at kailanman hindi tayo mamahalin ng Diyos. Amen? Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay gumagawa ng masama. Amen? Sa isa't isa o kahit sa kanino paman, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon sa iglesyang ito upang tayo ay magmahalan at itaguyod natin ang gawain ng Panginoon at tayo ay nagtutulungan, nag-uunawaan, nagmamahalan. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay hindi nga po perfecto, may kanya-kanya po tayong kahinaan at kapintasan. So ang dapat baguhin po natin ang ating mga sarili. Amen. Alisin po natin lahat ng kasamaan, lahat ng mali na ating ginagawa. Dahil ang Diyos ay namumuhi siya sa mga tao na gumagawa ng masama. Hindi niya ito minamahal, hindi niya ito, hindi niya pagpapalain ang sinumang tao na gumagawa ng masama. At ang sabi pa po niya rito, na sa buhay, at siya'y nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sa kamay ng mga buktot. So yung mga tao na hindi gumagawa ng masama, sila'y kanyang iingatan, yung kanyang mga lingkod na ito, at sila ay kanyang ililigtas sa kamay ng mga buktot. So pag tayo ay hindi gumagawa ng masama, gumagawa lang tayo lagi ng kabutihan, tayo ay puproteksyonan ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At tayo ay ilalayo niya sa kamay ng mga buktot sa mga taong masasama o sa mga masasamang espiritu na nais tayong wasakin, lalong-lalo na po itong ating iglesia. Amen po? So, ipoproteksyonan tayo, ililigtas niya tayo sa mga kamay ng mga buktot sapagkat mahal tayo ng Diyos kung hindi tayo gagawa ng masama. Ano pa? Kawikaan 12:2, si Yahweh ang nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masama siya ay nagagalit. So kung tayo po ay namumuhay ng matuwid, siya po ay nalulugod sa atin. So pag siya nalulugod sa atin, tayo kanyang mamahalin, tayo kanyang puproteksyonan, tayo ay kanyang pagpapalain. Amen? Ano man yung design ng ating mga puso na ikabubuti natin, ito ay pagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Sapagkat siya nga po ay nalulugod sa atin kung tayo ay gumagawa ng matuwid sa ating kapwa o sa kahit sa kanino mang mga tao, lalong-lalo na po dito sa loob ng iglesia na matuwid ang ating mga ginagawang paglilingkod, na tayo ay nagpapasakop tayo sa authority na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siya po ay malulugod sa atin. Lalong-lalo na po kung sinusunod natin ang kanyang mga utos sa araw-araw ng ating buhay. Sabi niya rito, siya ay nalulugod, ngunit sa masama, siya ay nagagalit. Kaya kung gumagawa tayo ng masama, siya ay galit. Sabi nga niya doon, ang mukha niya ay nagngingit-ngit. Kaya kahit anong panalangin natin, kung tayo ay gumagawa ng masama,
hindi po tayo kalulugdan ng Panginoon. Amen? Sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo ay namumuhay tayo sa kasamaan. Ayaw po ng Panginoon. Sabi niya siya ay banal, dapat tayo magpakabanal sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano po yung una? Di niya sasama ng taong gumagawa ng sama at lumalaban sa Diyos. Pangalawa, sabi po niya rito sa verse 4, aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko iisipin ang gawang di tumpak. So, sinasabi, ang pangalawa po, sisikapin niya na mamuhay ng tapat at di siya mag-iisip ng gawang di tumpak. So, anong sabihin nun? Mamumuhay siya ng tapat at di niya hayang mag-iisip siya ng gawaing di tumpak. So, ang laman ng isipan niya ay laging kabutihan. Lagi siyang tapat sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang iniisip, sinasalita, sa kanyang ginagawa. Naroon po lagi ang katapatan. Laging nakasangkap ang katapatan sa lahat ng kanyang ginagawa. Amen? At hindi siya nag-iisip ng anumang mga maling tumpak. So maraming, ang ating isipan, ang lagi kasing labanan ay nasa isipan. Di ba ga? Pag pumasok na sa isip mo, dadaloy na sa puso mo, yun ay gagawin mo na. Susunod ka na, gagawin mo na yung maling iniisip mo. So, hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. So, tayo ay, kumbaga tayo pinagsama-sama ng Panginoon sa iglesyang ito, maalis po sa atin yung masamang isipan sa isa't isa. Sa palagay ko naman, wala po tayo nun, di ba ga? Wala naman siguro tayong iniisip ng masama laban sa isa't isa sa iglesyang ito. Di ba? Purong kabutihan, tayo ay namumuhay ng tapat. Sabi rito, sisikapin niya na mamuhay ng tapat. So naroon, magsisikap tayo na mamuhay po tayo ng tapat sa harapan ng maraming tao at higit sa lahat sa harapan ng ating Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Mamuhay po tayo ng tapat. Maging tapat po tayo sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Amen? Kung tayo man ay tumutulong sa ating kapwa, maging tapat po tayo. Huwag na tayong naghahangad ng mga maling motibo. Kaya tayo ay tumutulong. Kung tayo man ay tumutulong sa church, maging tapat po tayo. Kung tayo man ay ano man yung tungkulin o ministry na ating pinangahawakan, maging tapat po tayo doon. Mahalin natin iyon, pahalagan natin iyon. Dahil lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Pag nakita niya sa bawat isa sa atin na naging tapat po tayo sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala niya po sa bawat isa sa atin. So sabi kaya, ano pa pong sabi sa Kawikaan 12:20? Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan. So kung tayo ay merong maling iniisip sa ating kapwa at ginagawa natin ito, yung masamang planong ito, nagbabalak tayo ng masama, tayo rin po ang aani nun. Tayo po ang mapapahamak. Hello? Tayo po ang masigit na maaapektuhan nun. Bakit? Sapagkat kung ginawan mo siya ng masama, mas doble po ang balik sa iyo nun. Ikaw po ang lalong mawawasak pag ginagawa po natin iyon. Pag tayo ay gumagawa ng anumang masamang balak sa ating kapwa. Amen? So, wag po tayong gumawa ng masamang balak sa ating kapwa. Sapagkat tayo nga po ang aani ng kapahamakan. Tayo po yung mapapahiya. Mas higit na mapapahiya kaysa doon sa tao na ating ipinapahamak. At sabi rito, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Kasi kung nag-iisip ka ng mabuti, pawang kabutihan ang gagawin mo. So, mag-aani ka ng kagalakan sa puso mo dahil walang gulo na mangyayari, walang masamang na mangyayari sa paligid mo sa mga tao, maging sa mga tao na iyong nakakahalubilo, sapagkat laging mabuti ang iyong iniisip. So, magtatamo ka ng kagalakan. Bakit? Sapagkat payapa ang buhay mo kung tayo ay walang masamang plano sa ating kapwa. So, mag-aani tayo ng kagalakan, ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Amen? Sapagkat laging mabuti ang laman ng ating mga isipan. Kapag ayun ang laging laman ng ating isipan, hindi tayo gagawa ng anumang kalukuhan, ng anumang panlilinlang o pandaraya sa ating kapwa. Amen? Ano pa po? Sabi rito sa awit 101 verse 6, ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. So kaisa si Haring David doon sa mga tao na nagtatapat sa Diyos. At sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira kung tunay na tapat
at tutulutan ko na maglingkod sila. So siya bilang isang hari, sabi niya rito, na yung mga nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa nila. So ibig sabihin nun, siya ay makikisama doon. Makikipagkaibigan siya doon. Makikiisa siya doon kung ano man yung ginagawa nila sapagkat sila nga po ay tapat. At ito'y papayagan niya na tumira sa kanyang palasyo at hayaan niya na ito ay maglingkod sa palasyo. So ganun din po ang bawat isa sa atin. Kung tayo po ay magiging tapat, patuloy po tayong pagkakatiwalaan ng mga namumuno sa atin o nang higit sa lahat sa ating Panginoon, lalo po niya tayong pagkakatiwalaan kung tayo po ay magiging tapat at hayaan niya na tayo ay mananatili na maglingkod sa kanyang iglesia, sa loob ng kanyang iglesia. Amen po? So kung tayo ay hindi magiging tapat, tayo ay palalayasin ng Panginoon. Hindi po niya tayo tatanggapin. At hindi niya hayaan na tayo ay patuloy na maglingkod sapagkat hindi po tayo nagiging tapat sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya ang hinahanap po sa bawat isa sa atin ay yung may katapatan, yung pusong tapat sa ating paglilingkod sa Kanya upang lalo tayong gamitin ng Panginoon sa loob ng Kanyang iglesia. At sabi nga ni Haring David, hayaan niya na ito ay tumira sa Kanyang palasyo. So ganun din po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Tayo ay hayaan niya na magpatuloy tayo na maglingkod sa Kanya upang maparangalan ang Kanyang pangalan sa ating mga buhay. Amen? So ano yung pangatlo? Sabi sa verse 5, siyang naninira ng kanyang kapwa ay aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. So wawasakin niya ang mga naninirang puri at yung hambog kung tumingin. Yung ba pag tumingin ay tititigan ka mula ulo hanggang talampakan na parang may pang-iinsulto, na parang minamaliit tayo, na parang hinahamak tayo. Nakaranas na po ba kayo nun? Nakaranas na po ako nun. Ako'y inakit ng kapitbahay namin. Yung isa niyang anak ay medyo nagka-problema. Ay inakit ako at may birthdayhan nung magulang na ibang pamilya. Nakita ako nung lalaki, tinitigan ako mula ulo ng talampakan, paulit-ulit, ginaganyan-ganyan ako. Pero hindi ko na lang pinansin. Bakit? Sapagkat walang sino mang pwedeng manliit sa bawat isa sa atin, lalo na pag tayo mga anak ng Diyos, tayo ginagamit ng Panginoon. Walang sino mang pwedeng humamak sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya sabi niya rito, wawasakin niya ang mga maninirang puri at hambog kung tumingin. Sabi po rito sa Kawikaan 10:18, sabi po rito, ang naninira ng kanyang kapwa, isang mangmang. So kung tayo ay naninira ng ating kapwa, tayo ay isang mangmang, ibig sabihin nun, wala talaga tayong alam. Tayo ay walang matinong kaisipan, walang matinong puso. Kung tayo po ay naninirang puri, tayo ay katulad sa isang mangmang na wala talagang alam sa buhay. Bakit? Sapagkat kung tayo ay hindi naninirang puri, iniingatan natin ang ating mga bibig na hindi tayo nagsasalita ng laban sa ating kapwa o ikapapahamak ng ating kapwa. Tayo ay hindi mangmang, kundi tayo ay isang matalino. Amen? Sapagkat pinipigil natin ang ating mga dila na huwag tayong magsalita ng laban sa isa't isa. At dahil doon tayo ay nagiging isang matalinong tao, hindi tayo katulad ng isang mangmang. Sapagkat dito inihantulad ang isang maninirang puri, siya ay isang mangmang. At alam ko na wala po dito yon. Sa Kawikaan 20:19, ang sabi rito, ang lihim ay nahayag dahil sa mga tsismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Anong sabi rito? Ang lihim ay nahayag dahil sa mga tsismis. Kaya mahirap. Halimbawa, may mga problemang nangyayari dito sa atin, sa loob ng church. At ang halimbawa, nakakaalam lang na iyon ay si Kambal. At ang ginawa ni Kambal, inilipat niya doon sa isa, huwag mong sasabihin ha. At sasabihin naman ng pinagsabihan niya, ako may sasabihin sa'yo, huwag mong sasabihin ha. At ganun din ginawa nung isa, itinismis din niya, huwag mong sasabihin na, ipagpiprilaan natin. Kumalat na yung chismis.
Imbis na yun ay lihim, nahayag na, na-expose na yung chismis at dahil doon, naging problema pa siya. Bakit? Lipat ng lipat at sasabihin, huwag mong sasabihin. Huwag mong sasabihin, ay lipat ng lipat, kumalat na hanggang sa yung mga lihim na problema ay na-expose na, nahayag na po. At dahil doon, maaaring ito'y magkaroon ng kaguluhan sa loob ng iglesia. So dapat, pag may alam ka, ipag-pray mo na lang, panalangin mo na lang, hanggat maaari, huwag na nating ilipat sa iba. Kasi ililipat din naman niya yun eh. Kaya sasabihin, huwag mong sasabihin. Kaya maigi pa sarilinin mo na lang at ipanalangin na lang po natin. Amen? Para hindi po mapahiya, lalo na po yung taong iyon na nakagawa ng anumang pagkakamali sa buhay niya. Amen? Kasi mapapahiya po yung taong yun. Di ba sabi doon sa ibang talata ng Biblia, kahit totoo na yun ay ginawa niya o nagkasalat siya sa bagay na yun, huwag po nating ikalat. Bakit? Kasi mapapahiya ang taong iyon. So ang gagawin po natin yun ay ating ipanalangin. Kaya sabi rito na kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Sino makati dito ang dila? Huwag daw tayong makisama sa makati ang dila. Ibig sabihin nun, layuan natin. Pag may dalang chismis, kapatid, tika, ako may gagawin. Diyan ka muna. Diba? Iwasan natin, layuan natin. Bakit? Lalagyan nila ng basura yung puso't isip mo. Imbis na malinis yung puso't isip mo, ay nagdala siya ng chismis sa'yo, at tinanggap mo naman, pinakinggan mo, ay yung puso't isipan mo ay nalagyan na ng basura. Yung tao na, halimbawa, isang tao na sinisiraan sa iyo, wala siyang ginagawang masama sa iyo, masama na rin ang tingin mo sa kanya, masama na rin ang iniisip mo sa kanya, at dahil doon siya hinahatulan mo na, hinuhusgahan mo na siya, hindi mo alam kung ano yung tunay na nangyayari, bakit niya nagawa ang mga bagay na iyon. Amen? Kaya, iwasan po natin na makisama sa taong makati ang dila. Hindi naman yung sabihin kamot ng kanyang dila, nagkakamot. Kundi yung nagkakalat ng mga chismis. Layuan po natin, lalo sa loob ng iglesia, yun po yung ating agad na putulin. Kung ba yung nagdadala sa'yo ng chismis, ay kapatid, tika ako muna yung may gagawin. Ganun po ang ating gagawin. Ano pa? Kawikaan 3:34. Ang mga palaloy, kanyang kinasusuklaman, ngunit kinalulugdan niya ang mga may mababang kalooban. Amen. So, kinasusuklaman niya yung mga palalo, lalo na yung palalo kung tumingin. Kinasusuklaman niya yun. Diba, ang mga mayayabang, ang mga palalo ay ibinabagsak ng Panginoon. At sino itinataas ng Panginoon? Yung mga may mababang kalooban, sapagkat yun ang kinalulugdan ng Diyos. So, kung tayo ay palalo kung tumingin, kung tayo ay naninirang puri, tayo po ay hindi kailanman kalulugdan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kahit tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, yung ating paglilingkod ay hindi po siya maging mabangsamyo sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Kaya sabi rito, ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinalulugdan ang mga mababang kalooban. So lagi po tayong humble. Lagi po tayong magpakumbaba. Lagi nating hingin sa Panginoon iyon na, Lord, bigyan mo ko ng kababaang loob. Kung ako man po, Panginoon, ay medyo may pagkamadaldal, ay bigyan mo po ako ng bagong dila na hindi na po nangangati sa paggawa ng mga kachismisan. Amen? Pwede namang hingin sa Lord yun eh. Bagong dila na galing sa iyo, Panginoon, ang lalabas lamang nito ay mga salitang nagbibigay kapurihan sa iyo. Na ito'y maging pagpapala ito sa lahat ng mga tao na nakakarinig nito. Ito'y maging pakipakinabang sa mga tao na makakarinig nito. Amen. So, pwede mo natin hingin sa Panginoon iyon. Ano yung pang-apat? Verse 7, sabi po rito, sa aking palasyo yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking presensya ang mapagkunwari di ko tutulutan. So, ang mga sinungaling ay di niya papayagan at ang mga mapagkunwari ay di niya tutulutan. Ito po yung pang-apat. Kawikaan 12:22. Namumuhay si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So,
So wag po tayong maging sinungaling. Wag tayong sumaksi sa hindi katotohanan, mabigyan ka lang ng suhol. Magiging witness ka na niya. Ipapahamak mo yung kapatid mo o sino mang tao nang dahil lamang sa suhol, gagawa ka na ng kasinungalingan. So wag po natin gagawin iyon. At wag po tayong maging mapagkunwari sapagkat hindi po niya itututulutan. Na kunwari na tayo ay nagmamalasakit, na kunwari tayo ay nagmamahal, na kunwari tayo ay naglilingkod, pero may mga mali po pala tayong motibo sa ating mga puso't isipan. So, alam po ng Diyos yun. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso't isip natin. Hindi tayo pwedeng magkunwari sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi po rito na namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So galit ang Diyos sa mga taong sinungaling. So hindi na po dapat tayo magsisinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So kung tayo ay nagiging tapat, tayo ay maging kaligayahan tayo ng Panginoon sa kanyang puso. At naaaliw siya sa bawat isa sa atin kung tayo po ay nagiging tapat sa ating mga ginagawa. Kawikaan 10:11, sabi rito, dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Anong sabi? Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag. Kasi kung tayo ay nagsasalita ng matuwid o tapat tayong nagsasalita, sigurado po ang bayan ay magiging matatag. Yung ating samahan ay magiging matatag kung lahat ng ating sasabihin ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya dapat po, ngunit sa kasinungalingan, ang masamang lungsod ay nawawasak. Kasi kung tayo gagawa ng mga kasinungalingan sa isa't isa, mawawasak po ang church na ito. Hindi po ito mananatili kung tayo po ay gumagawa ng kasinungalingan sa isa't isa. Halimbawa, nagsisinungaling ka, sinisiraan mo yung kapatid mo, pero yun ay hindi totoo. Yun ay isang kasinungalingan. Yun, maaari pong mawasak ang relasyon ninyong dalawa at pwede rin pong maapektuhan ang church na iyon. Pwede rin pong mawasak ang iglesia. Amen. Kung tayo ay gumagawa ng kasinungalingan sa isa't isa na hindi naman talaga totoo yung mga sinasabi natin sa isa't isa. So, alisin po natin ang mga iyon. Sa Kawikaan 6:19, saksing sinungaling, mapagbulid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, lagi nilang gustong gawin. So, saksing sinungaling, huwag tayong sumaksi sa hindi katotohanan. Sapagkat para tayong nagbubulid ng buhangin na parang ang hirap gawin. Di ba gang? Sige nga, magbulid ka nga ng buhangin. Paano mo yun na pagbulidin yung mga buhangin? Mahirap pong gawin yun. At ang pag-awayin ang kapwa, ang lagi niyang gustong gawin. So, hindi po dapat tayo maging ganun po ang ating mga pag-uugali na pag-aawayin natin na gagawa tayo ng kasinungalingan, magtagni-tagni tayo ng kasinungalingan upang tayo ay maglalaban-laban, upang tayo ay mag-away-away. So ito po yung hadlangan ni Haring David, hindi po niya ito pahintulutan. So tayo man bilang pinapamunuan ng ating pastor, so dapat po ang ating pastor ay hindi po nila hayaan na mayroong mga gatintong nangyayari sa loob ng iglesia. Ito po yung kanilang sasabayin. Ito hindi nila ipapahintulot. Ano pa? At 7 bagay ang kinasusuklaman ng Diyos, kasama na nga po doon ang kasinungalingan. Ang sabi rin po sa Efeso 4:25, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. So, si Haring David bilang hari at tayo ngayon ang nagpapatuloy nito na tayo ngayon ay pinagsama-sama sa iglesyang ito. Sabi rito, itakwil na po natin ang pagsisinungaling sa isa't isa. Huwag na po natin ipagpapatuloy ito kung mayroon mang gumagawa nito sa loob ng iglesia. At sabi rito, kundi at tayong lahat ay magsasabi ng totoo sa isa't isa. Pawang katotohanan ang ating sasabihin sa isa't isa. Hindi tayo gagawa ng anumang mali, ng anumang kasinungalingan o masamang iniisip sa isa't isa. Sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Diba? Sino ang ulo natin? Si Kristo. Tayo ang kanyang katawan. Pag halimbawa, pag
Pag pinitpit ba yung isang daliri mo, mararamdaman ba yun ng buong mong katawan? Amen. Mararamdaman yun ng ating buong katawan. Kaya pag meron tayong mga ginagawang mali sa isa't isa, tayo ay gumagawa ng kasinungalingan, lahat po tayo damay nun, lahat po tayo ay masasaktan, lahat po tayo ay maapektuhan. Amen? At pwede pong masira ang ating samahan. Kaya itigil na po natin iyon sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan kay Kristo. Amen? So, yun po at magandang umaga po sa ating lahat at palakpakan po natin ang Panginoon.